Good morning po sa ating lahat. Morning! Ayan, batiin po muna natin at ngitian ang bawat isa dahil magandang umaga na kasama natin ang bawat isa. Ayan, good morning po. Ayan, tunay na napakabuti ng Panginoon. God is good. And all the time, God is good. So, sa ating panibagong linggo na ating gaganapin, tayo ay pinagpala ng Panginoon sa nakalipas na isang linggo. Kaya't narito tayo para siya ay sambahin, papurihan, pasalamatan, at sa ating panimulang gawain, tayo po ng lahat ay tumayo. Hilingin natin ang pangunguna ng Banal na Espiritu ng Panginoon sa gawain. Diyos namin Amang mapagpala, makapangyarihan, dakila sa lahat. Muli kami ay naririto. Patunay na kami ay patuloy mong minamahal. Katapatan mo sa bawat isa, Panginoon, ang siyang patuloy na itinaranas mo. Ama, salamat po sa katagumpayan na iyong binigay sa amin. Ito'y dahil lamang sa iyo. Muli, Panginoon, kami ay nagkakatipon. Nais namin, Panginoon, na paglingkuran ka. Awitan ka, sambahin ka, Panginoon, dahil wala kaming ibang magagawa kung hindi kilalanin na ikaw lamang ang Panginoon ng aming buhay. Salamat din, Panginoon, sa katagumpayan, sa mga pagsubok na iyong binigay sa amin. Salamat dahil wala kami ibang pinanghawakan kung hindi ang mga pangako mo sa pamamagitan ng iyong salita. Narito kami, Panginoon, ihahayag namin ang kadakilaan mo. Nais din po namin maranasan ang pagkilos ng iyong Banal na Espiritu sa aming mga puso, isip, lakas. Bibigay namin ito dahil ang lahat ng ito ay galing din sa iyo. Kaya Lord, dinadalangin din po namin, siyasatin mo ang aming mga puso at isipan. Alam mo ang lahat ng ito at patuloy kami humihingi ng tawad at tulong na pagtagumpayin mo kami sa mga kasalanan aming nagagawa. Tulungan mo kami na ito ay mapaglabanan at patuloy din po namin hinihingi ang pagbabago mo sa aming buhay. Tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa mensahe na aming mapapakinggan sa pamamagitan ng aming pastor. Lord, manangan ka sa kanyang buhay at ang kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu ang siyang kikilos din po at ang mga salita na iyong bibigay sa kanya, Panginoon, ito ay makapangyarihan na siya magiging gabay namin sa aming pamumuhay habang kami naririto. At gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, na ilaw at asin sa pamamagitan ng iyong salita na siyang aming mapapakinggan. Lord, sa bawat awitin, sa bawat galaw, sa bawat instrumento na gagamitin ng praise and worship team, Panginoon, na siyang maging daluyan ng kasiglahan ng aming pag-aawitan, Ama, maluwalhati ka. Sa mga kapatid namin na patungo pa rito, Panginoon, ikaw po ang siyang mag-ingat, dahil sila, Panginoon, ang puno ng kagalakan na ikaw ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po muli, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming tinataas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli. Amen. Ready na po ba tayo? Dito na po, palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah po natin. Ready po natin ang prayer. Ikaw ang puso, ang dami, ikaw ang puso. Ikaw ang lupa, ang lupa, ikaw
Hallelujah.
nais ko. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa aking dugo. Kailanman di pababayaan sa iyo lamang. Matataguan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa damuhin. Mananatili sa iyong piling na masumpungan ka sa damuhin. Panginoon, ang ngalan ko ay kalinga at sandigan ko, di rin nagbabago.
Hello, good morning po. Good morning. Kamusta po? Kamusta po tayo? Kamusta po ating umaga? Salamat po sa mga bumati. Mga po, so, purihin ang Panginoon. Napakagandang araw, matapos yung mga nangyari po, nakita natin ang napakabuti. Sabi nga, sa bawat oras po, sandali ng ating buhay,
dapat pinapasalamatan natin sa ating Panginoon. Sa mga oras na ito, sa awitan, sa mga kanyang ginamit para tayo lead sa awitin. At kami dadaan po tayo sa pananalangin para sa mga bata. Isang tungkulin bilang mga magulang at guardian na patuloy na ipanalangin, ilapit ang mga bata sa kanya. Kailangan natin na mahal na mahal ng Panginoon. Kaya sa ngayon, huwag tayo magsasawa ng patuloy na ipanalangin natin sila. Kaya tinatawagan po ang mga bata dito sa harapan. So kahit wala po dito, pwede niyo pong isama sa prayer. Tayo po nanalangin. Ama, napakabuti mo. Salamat Lord dahil ikaw ang aming Diyos. Salamat Lord dahil sa mga batang ito, sila naging kasiyahan sa amin. Salamat Lord dahil binigyan mo sa amin ng tiwala bilang hanggang mga magulang at guardian. Ganyan pa rin mga bata na wala ito. Nilalapit namin sa inyo, tinataas sila. Napatuloy na ikaw mag-bless, Panginoon, sa bawat sa kanila. Lalo na Lord Lord sa kanilang pag-aaral. Alam namin Lord na mahaba pa ang kanilang tatahakin sa kanilang pag-aaral. Pero alam namin Lord na kung sila ilalaki, nakilala ka at may ba na pagkatakot sa iyo Lord, hindi sila mahihirapan. Sabi nga, mag-aaral na lang at nandiyan ka, kasama ka, sigurado Lord yung tagumpay para sa mga buhay ng mga bata ko. Ito yung mga bagay na inaasahan namin. Ito yung mga bagay na paniniwalaan namin Lord. Dahil alam namin Lord na ikaw ang patuloy na mag-bless, mag-iingat, magbibigay ng kagunungan sa mga batang ito. Kaya Lord, patuloy tinatas namin sila sa iyo. Nagpapasalamat kami sa buhay nila, ikaw mag-ingat, patuloy na gumamit Panginoon sa kanila, sa kanilang mga edad na makita ka hanggang sa kanilang paglaki, Panginoon. Maraming salamat po at aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. Thank you mga bata. At mga po idadaan po tayo sa ating Tyson offering. Tayo po magpapasalamat. Alam naman natin ang gaano naging kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya naman tayo magpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pagbibigay. Tayo po ipanandalian committee. Magpasalamat sa biyaya ng ating Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po. Siguro wala ibang salita na pwede sabihin namin, kundi salamat sa iyo. Salamat dahil palagi ka nandyan. Salamat Lord dahil palagi ikaw ang nagbibigay ng mga bagay namin kailangan. Sabi, hindi pa namin sinasabi, alam mo na Lord kung ano ang mga kailangan. Pero sa mga oras na ito, kami magbibigay na may kasiyahan at kagalakan sa aming puso para sa iyong gawain. Kaya Lord, pagpalain na po kami ng bawat isa. Pagpalain na po kayo ng bawat isa na tunay na makita yung kahalagahan nito at bilang tungkulin ng bawat isa sa amin para sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo pa Panginoon ng bawat salapi na maglilikong bilang talagang ito. Lahat ng bagay aming pinapasalamat sa iyo, binibigay ko ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Tayo po sa ating dadaan po sa ating mga announcements. Unang-una po dyan ay nga po ang ating mga suggestion, prayer request and concern and appreciation. Pwede niyo po yan i-email yung ating email yung message yung patersoevangelical.church@gmail.com. At kung meron naman po kayong bond, papel na pwedeng sulatan, pero po tayong box po dyan sa likod kung si po pwede rin po kayo magpulog doon. At yung ating Facebook page po, yung page si Patersoevangelical Church, kung gusto nyo po mapanood, yung mga video, yung mga pangyayari na nangyari po din sa church, meron po dyan. Yung mga pinapost ko ng Kuya Manny, yung mga message ng Pastor every Wednesday, nandiyan din po. And siyempre, meron tayo ulit na mga birthday celebrants from November 16 to 22. Babatayin po natin mga kapatid. Una po niya sa ating listahan. Siguro marami din ito. Yan. Una po dyan. Batiin po natin si Rena ni Sintay. November 17. November 19 si Antonio Tabora. November 20 si Casey Guarino. November 21 si Adam. November 21. 22. Yun, meron pa po ito si Jeffrey Rodriguez. Si Jeffrey na. So, happy birthday po ulit. Yan, sa mga nag-iwan ng mga birthday. Salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo at bawat buwan, bawat taon, wala ibang pwedeng
pasalamatan at pwedeng mapagbigay ng dagdag sa atin sa pamagitan ng birthdays, kundi ating Panginoon na. Kung hindi niya luluobin, hindi tayo aabot sa kung anong edad tayo. Kasi wala namang makapagsabi kung gaano siya tatagal dito sa mundo. Pero mabuti ang Panginoon dahil sabi nga, ilang taon ka ngayon, ganon. Simula nung una pa lang ang Panginoon naging kabuti sa buhay mo. Kaya po yun ang Panginoon sa mga birthday celebrants po natin. At speaking po, meron po announcements. Ito yung encourage po namin ang bawat isa na yung sa ating every Thanksgiving na magpasalamat po. Alam po namin na medyo mahirap po sa bawat isa lalo kung tatayo ka dito sa harapan or dito sa gitna na magpasalamat sa Panginoon minsan dahil hindi ka sanay na umarap sa mga tao po. Kasi may mga experience po kami na sabi sila na gusto naman talaga nila magpasalamat dito sa Panginoon. Pero andyan yung nahihiya, natatakot, pero di na high blood. So gano'n. So, iba't iba yung ano natin eh. Iba't iba yung nararamdaman natin. Mayroong mga naiiyak, mayroong mga nadadala. Which is, maganda naman po yun. Ano po? Na talagang sabi kasi na-express natin kung paano tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Kaya encourage po namin yung bawat isa at naisip din po namin na kung hindi niyo po kaya tumayo dito sa harapan, pwede naman po magsulat kayo. Yan. Sulat niyo po kung ano yung pasalamat sa Panginoon at magpo-provide din po kami. Pwede po kasi in advance, gawin niyo na bago po kayo pumunta rito. At meron naman po kami po-provide po dyan na papel at ballpen. Yan po. At pwede niyo po ipabasa po sa amin yan. Yan. Pwede niyo po ibigay para na kayo nag-request na yan, bibigyan niyo din. Babasahin po yung mga pasasalamat niyo sa Panginoon na hindi niyo po masabi personally dito po sa harapan. So pwede pong gano'n po. Para sa mga marami tayong encourage ng mga tao na kung paano tayo binabless ni God sa araw-araw. Sabi nga, wala siguro ng reason para hindi tayo makakita ng mga bagay na kabutihan na binigay ng Diyos sa atin. So wala rin tayong reason na para hindi magsabi o magpasalamat sa Kanya. At yun nga, naalala ko tuloy yung mga bata kanina eh. Naniniwala ba kayo mga bata medyo matanong? Yung mga bata, matanong. Matanong sila, lalo yung mga medyo ilang taon yun, mga 6, mga magsimula mag-aaral. Matanong talaga sila. Sabi nga, curious sila dun sa maraming bagay. Meron pong isang bata, yan, matanong to bata ito eh. Then, sabi niya, in search of sino ang pinakamatapang. Sino ang pinakamatapang? Tinanong niya. Ito, imagine niyo na po. Tinanong niya yung bakal. Tinanong niya yung bakal. Ikaw ba ang pinakamalakas? Yan, pinakamalakas. Are you the strongest? Sabi niya ganun. Sabi ng bakal, hindi ako. Kasi kaya akong tunawin ng apoy. Ganun ba? Okay. So, inanap niya si Apoy. Pinunta sa kay Apoy. Tinanong niya si Apoy. So, ikaw ba ang malakas? Then sabi ng Apoy, hindi ako. Kasi kaya akong patayin yung tubig eh. So, kaya niya akong patayin. Then sabi, siguro si tubig. So, pumunta yung bata kay tubig. Sabi niya kay tubig, ikaw ba ang pinakamalakas? Then sabi ng tubig, hindi ako. Meron mas malakas sa akin kasi si Araw, tinutunaw niya lang ako eh. No? So ginawa ng bata, pumunta siya kay Araw. Sabi ni Tubig, ikaw daw malakas. Pero hindi ako, sabi ni Araw. Kasi si Ulap, kaya niya akong takpan. So ganun ba? So magkalapit lang naman sila ni Ulap eh. Then sinabi niya, so Ulap, ikaw ang malakas. Sabi ni Araw, hindi ako. Kasi si Hangin, kaya niya akong dalhin kung saan niya gusto eh. Dalhin niya ako doon, dalhin niya ako dito. So kaya ni Hangin yun. So tinanong niya si Hangin, so ikaw pala pinakamalakas? Hindi ako. Sabi ni Hangin. Pati may isip ko doon si Sierra Madre ba? No? May isip ko, hindi. Sabi nga ng Hangin, hindi ako malakas. Kasi yung mga bundok, yan, mga mountains, kaya niya akong tunawin. Kaya niya ako pagkaliwalayin. No? So sabi ng bata, siguro ito na yan. Si Sierra Madre. Hindi. Sierra Madre. So sabi nga, ikaw ba yung malakas? Sabi nila eh. Ikaw daw yung malakas eh. Sabi naman yung
ng mountain, mga bundok. Hindi kami. Yung tao. Kasi yung mga tao, kaya kami sirain eh. Kaya kami gawin kung ano yung gusto nila eh. Okay. So, sabi ng bata, siguro si tao na. Ito na yun. Tinanong niya yung si tao, ikaw ba ang pinakamalakas? Sabi ng tao, hindi. Kasi lahat kami namamatay. So, sino yung pinakamalakas? Si kamatayan. Yung death. Sabi niya gano'n. Okay. Sige, hanap na si death. Pakalat-kalat na sa paligid eh. Sabi niya gano'n, no? Then, tinanong niya, Death, ikaw daw pinakamalakas. Sabi niya. Medyo may pagmamayabang. Parang gano'n. Sabi niya gano'n. Walang nakakaligtas sa akin. Lahat namamatay. Sabi nga, mayaman, hari, normal na tao, bata, matanda, mahirap, lahat namamatay. Lahat dumadaan sa akin. Pero, sabi niya gano'n, mayroong isang tao, yung inaakala mong sa haba ng panahon, na inaakala mo ako yung pinakamalakas, ako yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi pala. Kasi mayroong isang tao, sabi nga, pinahirapan, namatay sa krus, at nag-celebrate ako. Sabi niya gano'n. At sabi niya, sa 3 araw, nag-celebrate ako. Sabi niya, nagpakain ako. Gano'n. Talagang masaya ako, sabi niya gano'n. Pero, pagtapos ng 3 araw, sabi, nagbago ang lahat. Nakita ko kung sino yung pinakamalakas. Sabi nga, kahit ako mismo, lumuhod sa kanyang harapan. At sabi, sino yun? Sabi ng bata. Sabi ng bata, haba ng kwento eh. Sino yun? Sabi sa kanya yung death, kamatayan. Na medyo natatakot. Sabi niya, walang iba, kundi ating Panginoon Jesus. Sa pamagitan niya, nagkaroon ng katuparan yung lahat ng bagay. Sabi, lahat ng bagay pinakita niya na talagang mayroong posible. Sa kanya, walang imposible, posible. Sabi niya na pati kamatayan, na dating akala ko na talagang wala. Pero sa kanya, pinakita niya ang kapangyarihan niya sa lahat. So sa ating buhay, ano man yung ating pinagdaraanan, ano man saan man yung ating mga hinaharap sa ngayon, sabi nga, maraming problema, pero isipin natin na mayroong Diyos. Na sabi nga, siya yung pinakamalakas, siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabi, even death, tinalo niya. At alam naman natin, ang bawat sa atin darating sa pagkakataon niya. Pero ang mahalaga, pinakita sa atin natin Panginoon Jesus na sa kabila ng buhay na to, mayroong pag-asa, mayroong buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Sabi nga, tinalo niya ang kamatayan. Kaya napakabuti po ng Panginoon na alam natin na sa lahat ng ating gagawin, saan man tayo pupunta, kung siya kasama natin, sabi nga, lahat magiging maayos. Dahil kung hinahanap natin yung pinakamalakas na makapangyarihan, walang iba, kundi ating Panginoon Jesus lang. Sabi nga, ano mang laki ng problema, mas malaki pa rin ang ating Diyos yan. Po? So, ngayon pa po, ihanda po natin mga sarili. Dahil sigurado, bukod po dun sa binahagi ko, sigurado, mayroong magandang bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Walang ibang gagamitin dyan. Siyempre, ang ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso. Palapang po natin. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. So, magandang siya ni Kuya Chris, ano? Na ang pinakamalakas, walang iba kundi si Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang lakas kaya ni Lord. Salamat. Para wala po kayong lakas. Sabihin po natin, ang lakas kaya ni Lord. Okay? So, pag-uusapan natin sa umagang ito, tungkol po sa mga ngaral. Alam po ninyo, last week, kung natatandaan ninyo, napag-aralan natin na ang knowing the Word of God, hold on to the Word, and remain to Jesus' instruction will help us against all demons' attacks.
kung nakakandaan po niyo. Lahat ng klase ng atake ng kalaban, magtatagumpay tayo. No? Alam niyo po, ang isa sa pinakaayaw ng demonyo is yung sabihin natin ang mabuting balita. Alam mo ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay meron tayong pag-asa. Meron tayong kalakasan. Meron tayong tagumpay. Pwede tayong magtagumpay sa lahat ng klase ng temptation. No? Kasi ang demonyo, gagawin niyang magiging lax tayo. Ano yung lax? Hindi po yan yung sabon, ha? Yung lax po ay parang, okay lang. Parang ganito. Pwede gawin kasi ng demonyo, pupunta ka dito, pero okay lang, makikinig ako. Pwede naman yan eh, makikinig ako, okay yan. Makikinig ako, pero wag mo namang ipagawa sa akin yung natutunan ko. Naintindihan niyo ba? O po ninyo? Di ba parang kay nanay at tatay? Pag nangaral si tatay at nanay, sinabihan ka, okay lang, sabihin mo sa akin yung total, pakasok lang yan dito, lalabas lang yan dito. So sa madali sabi, nakinig na nga ako sa iyo, gusto mo pa, gawin mo pa. Yun ang gusto ng demonyo na ginagawa natin. At ang isa sa mga paraan niya para hindi makarinig ang ibang mga tao tungkol sa mabuting balita ay ang mga mananampalataya mangaral. Kasi yun po pinakamahirap sa lahat eh. Ang pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, hindi lang trabaho yan ng pastor, ng leader. Lahat tayo, trabaho po natin, gawain natin yan. Kaya kung dito sa Diyos, meron tayo tinatawag na win. Ayan, nandiyan po sa win. Ano sabi? Win. Help someone find his way back to God. Lahat gusto natin bumalik sa ating Panginoon para mamuhay para sa ating Panginoon. Kaya may tinatawag po tayong consolidation. Ano yung consolidation? Help someone start up his new life in Christ. Yan yung pinagdaanan nila Carmela. No? Dinaanan niya yung Suynil. No? Bagamat hindi pa tapos. No? Tutuloy pa yan. Yan po yung tinatawag po natin na process natin. Tapos sa word, disciple. Bakit disciple? Gusto natin i-disipulo kayo para darating ang panahon kayo rin magdi-disipulo. No? At yung send. Help someone engage in Jesus' mission. Yan po yung pag-aaralan natin. Maraming mga taong naging complacent na. Maraming mga tao, okay na ako, ligtas na ako. Hindi. Hanggat nabubuhay ka sa mundong ito, meron tayong gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, gagawin. Gagawin. Meron tayong gagawin. Ano yun? Siyempre, walang iba. To win people for Christ. Yun ang gagawin. Kaya lang, ang problema, maraming mga mananampalataya natatakot gawin ang mga bagay nito. O walang kapangyarihan. Kaya yun ang titignan ko natin sa umagang ito. Pero dahil bago tayo magpatuloy, tayo muna pumigit, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat. Dahil ang iyong mga salita ay makapangyarihan, hindi namin ito basta maunawaan, maiintindihan. Pero salamat, sa tulong po ng iyong Espiritu Santo, alam po namin, Panginoon, mag-iintindihan, mauunawaan namin ito. At salamat, Panginoon, dahil kahit kailan hindi ka naging madamot. Gusto mo lahat, details, maunawaan namin. Kaya kailangan namin, Panginoon, mag-abay sa tulong po ng inyong Espiritu Santo. Sa mga oras na, Panginoon, sinasakay namin ano mang gawa ng kalaban para kami guluhin sa gagawin po namin pag-aaral. Maluwalhati ka, mataas ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng mensahe ito sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. So, pag-uusapan po natin, kagaya na po nakasalagay dyan, yung mga ngaral. Kasi lahat po tayo ay kailangan maging mga ngaral. Mag-share ng Word of God. Kaya lang, kagaya nga po ng sinasabi ko, maraming pagkakataon tayo po ay nagiging tamili, nagiging duwag, natatakot tayo. Kaya nga pala yung sinasabi ko, may training tayo, may seminar tayo. By the way, itong November 30, kung kayo po ay available, link ko po yun. Pagkatapos po dito, meron po tinatawag na gathering na tinatawag na Jesus Reigns. No, gagawin po yun sa malapit sa MOA. Iiyan ko sa inyong details. Kung gusto ko ninyo pumunta. Kaya lang, kung ako po tatanungin, mas maganda pumunta po tayo ron.
Anong linggo po gagawin ng alas 12 po? Kung gusto po yung katabi lang po naman ng MOA. Tapos kung pagkatapos natin doon, kung gusto nyo libutin yung MOA, maganda. No? Pero mas maganda siyempre, pumunta ka muna doon sa gawain para kay Lord. Okay? So, una-una, titignan po natin, paano daw po magiging effective ang pag-share? Paano magiging effective tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Una-una, letter A, be filled by the Holy Spirit. Kailangan magpapustos ka sa Espiritu Santo. Sabi po dyan sa Lucas 4:14-15, bumalik sa Galilea si Jesus, taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, napabalita sa karatig bayan at tungkol sa Kanya, nagturo siya sa mga sinagoga at hinangaan ng lahat. Kapag filled ka ng Holy Spirit, may mga kakaibang makikita po sa mga mananaral. Ano po yun? Siyempre tingin natin, may pagkakano parang parehas na lang, binali, ganito. Meron po! Tingnan po natin dito sa Mateo 4:23. Sabi yan, kaparehas din po yan kasi meron po yung tinatawag tayo for gospel. Matthew, Mark, Luke, John. Magkakaparehas lang po yan, pero may mga time na hindi na isulat ng ibang mga gospel writer. Sabi dyan, nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo siya sa mga sinagoga, at ipinangalan ng magandang balita tungkol sa pag-aaral ng Diyos, pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Yan po yung madalas na nangyayari pag meron pong tinatawag na evangelism. May nangyayari po na kagaling ng physical, kagaling ng spiritual. Which yun po ang gustong-gusto ng mga tao. Kaya nga diba, pagka meron sinabi, meron evangelism na mangyayari yun, dinadala yung may mga sakit. Okay din po yun. May mga sakit. Dadalhin doon, ililihan sa pagpe-pray, pero tandaan mo natin. Kapag dinala mo kung parang yung gagawin mo natin sa Jesus sa November 30, pag pumunta ka doon, siguraduhin mo handa ang isipan mo, puso mo. Bakit? Kasi may nangyayari. Kagaya dyan, pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Lahat ng tao nanghahanap ng comfort para sa kanya. Tama ba? Hanggang maaari gusto mo, makaligtas ka, makalaya ka kung saan sa mga bagay na meron ka. At ang isang number one ng problema ng isang tao, meron siyang karamdaman. Meron siyang karamdaman. Physically man yan, di ba kaya kung minsan makagoogle ka sa mga evangelism, may dinadala na ka-wheelchair, may dinadala na bulag, may dinadala, lahat ng may karamdaman. Bakit? Kasi during those time, nagpapagaling. Ibig sabihin, pag isang nangangaral, pinaghandaan mo yan, pinag-pray mo yan, tutulungan ka ng Diyos. Bakit? Kasi gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng Diyos na mayroong mapapahamak. Gusto ng Diyos na lahat ng tao makaranas ng tinatawag na paglaya. Saan paglaya? Kasi karamihan. No, hindi man lahat, karamihan ng tao ay alipin ng demonyo. Ulitin ko, karamihan ng tao ay alipin ng demonyo. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na gusto mong gawin yung bagay para kay Lord, hindi mo magawa. Bakit? Kasi alipin eh. Kaya kailangan natin makalaya. Kasi kung hindi ka nakalaya, hindi ka magkakaroon ng desire, ibahagi ang mabuting balita. Bakit? Kasi kung mismo yung meron ng struggle parang ganito. Ito pala yung sinasabi ko doon sa mga, lalo sa mga, kami magkasawa ko. Sinasabi ko pag nagpe-pray kami. Kasi sabay ko kami nagpe-pray sa gabi. Ang mag-prayer mo ganito, Lord, pagalingin niyo po yung aking asawa sa kanyang karamdaman. Hindi lang para gumaling sa per se, kundi kasi kapag ikaw ay gumaling, pag mayroong kang karamdaman, hindi ba ibabahagi mo rin sa iba kung paano ka gumaling? So isang paraan yan, ikaw mismo, ang hirap yata magbahagi, pinagaling ako ng pero may sakit ka pa rin. Hindi maniniwala. Tama ba? Parang sa dentista. Di ba? Hindi mo pwede na yung dentista sabihin na pag may pagpapagulo sa kanya, ganitong gagawin niya, pero siya masakit ang ngipin niya. Hindi maniniwala, baka hindi na pabalik
mahirap. Bakit? Pupunta ka doon sa dentista na yun, siya nga mismo, hindi niya magamot yung sarili niya. May problema. Ha? O kaya sa mall. Sa mall. Sino ba nakapunta na sa inyo sa Mega Mall? Kawawa ka naman, parang lahat dito di pa nakapunta. Sino mo rin ka nakapunta sa Mega Mall? Ayan, yung iba nahihiya. Wala, huwag po kayo mahiya. Ang pupunta mo sa Mega Mall, hindi mapupunta sa impyerno. No? Kasi iba ba natatakot eh. Baka mamaya may kasunod na tanong. Wala akong kasunod na tanong yan. Di ba sa Mega Mall may mga ino-offer yung mga pampaganda? Nakakala ko kayo? Ay, ma'am, wala akong ano to. Wala akong attachment to. Bibigyan pa ka namin kayo ng payong. Wow, may payong. May kasamang kotse. Mahal yun. Pag may kasamang kotse yung payong. Pag bigyan ng gano'n, tapos may biglang i-offer siya, ito ma'am mo. Patahin nyo lang po ito. Matatanggal yung gaspang mo. Sabi, kikihis po yung balat nyo. Ano ba? Titing ka siyempre sa kanya. Pag nakita mo yung nagbebenta, sabog-sabog ang mukha, bibili ka rin. Siyempre hindi, tanga. Nakita mo, sabog-sabog ang mukha, tapos ito pang pakinis ang mukha, tapos may binibenta ka. Malamang hindi ka bibili. Tama ba? O kaya sinabi, ma'am, bili na kayo nito pag ginagawa dito, siguradong puputi kayo, eh nakita mo, itim yan. Bibili ka? Hindi. Tanga? Ganon din po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Paano siyang maniniwala doon sa isang bagay na hindi naman niya nakikita sa atin na nag-aalok? Kasi tayo po, nagbenta. Ano yung nagbibenta? Hindi pa nagbibenta. Ang business po natin is dapat God's business. Ano business natin? Sabihin natin na mayroong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya lang, pag nakita niya na parang hindi naman nakikita sa iyo, so hindi siya maniniwala. Kaya hindi nangyayari yun kasi walang Espiritu Santo na nagtutulak, nag-uudyok sa atin para gawin natin yung bagay na yun. Kaya nga po dapat lahat ng mga bagay na meron tayo, kahit anong bagay na meron tayo, palaging patungo ito gagamitin mo para ibahagi ang mabuting balita. Bakit ka ba merong cellphone? Para po maglaro o maghapon. Ano ba yun? Para mag-LL po maghapon. Para po tingnan ko si Crush. Tingnan ko may mga latest. No! Ang cellphone kaya binigay ng Diyos sa atin sa panahon ito para gamitin ito na sabihin natin sa ibang tao doon sa malalayong lugar ang mabuting balita. Yun po ang pinaka-use ng cellphone kung tutuusin na dapat. Ang tanong, nagbabahagi ka ba ng mabuting balita doon sa mga kaibigan mo na sa ibang bansa o wag na sa ibang bansa, yung natin sa malayong lugar, nakapagbahagi ka ba? Bakit hindi mo nagagawa? Hindi kaya ito ay nililit dapat ng Espiritu Santo? Hinihingi mo ba na sana mapustos ka para magawa mo itong bagay na ito? Kasi kapag hindi ito ang priority mo, something is wrong. Bakit? Kasi kapag Kristiyano ka, dapat kung ano yung gusto ng pinananampalatayanan mo, dapat yun din ang gusto natin. Gusto ba nila na lahat ng tao maligtas? Gusto ba nila yung tatay at nanay mo maligtas? Gusto ba nila lahat ng kapatid mo maligtas? Gusto ba nila yung kasama mo sa trabaho maligtas? Gusto ba nila yung kasama mo sa eskwelahan maligtas? Sino kayo gagamitin? Hindi aksidente na ikaw o tayo nandun tayo sa lugar na yan. Parang dito sa Luna Compound. Sino kaya ang magbabahagi sa mga taong naririto sa paligid? Yung mga Kristiyano na nandito sa loob ng Luna Compound. Kaya ako nalulungkot po ako. Pag mayroong naligtas sa sinabi, salamat po, siniral po ako ng mga tagang-pagang sila, naligtas ako. Nakakaano yun? Dapat tayo yun. Dapat tayo yun. Kasi nandito sa lugar natin kapitbahay mo, 10 years na hindi ka nakapagbahagi kahit isang word man lang na mayroong kaligtasan kay Kristo. Mukhang hindi natin nagagawa, ito ulit natin. Mukhang hindi tayo nililid ng Espiritu Santo. Kasi kung nililid tayo ng Espiritu Santo, gagawin natin lahat ng paraan para tayo ay makapagbahagi.
Ako po natutuwa po ako pag nagsasalita ako sa kapulisan, even sa mga sundalo, even sa munisipyo. Even pag meron kami yun. Bakit? Kasi yun ang tungkulin natin eh. Hindi ko tungkulin yun, tungkulin natin lahat yun. Na ibahagi si Kristo. Na merong kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Yun ang mabuting balita na pwedeng makalaya sa lahat ng pagkaalipin ng demonyo. Sino gagamitin doon? Tayo. May napag-aralan natin yung nakaraan. Buti pa yung demonyo, may alam na word of God eh. Eh tayo, sabi mo nga sa katabi mo, meron ba? Dapat meron! Dapat meron! Dapat meron. Bakit? Kasi yun po yung tungkulin talaga natin. Ibahagi ang mabuting balita. Mapapahamak yung mga tao kung hindi natin ibabahagi ang mabuting balita. Kaya nga, nitong mga nagdaraan itong taon na ito, nagpupuri ko sa Panginoon, may mga kabatch ako na dalawa yung, hindi ako natutuwa na namatay sila. Natutuwa ako bago sila namatay, nakadalaw ako sa kanila, nakapagbahagi ako ng salita, at tumanggap. Yung po naman mahalaga sa atin, tumanggap siya, ibigay niya yung kanyang buhay kay Kristo, hindi sa atin. Hindi dito sa Pateros Evangelical Church, kundi kay Lord. Bakit? Alam kasi natin, kapag ibinigay niya yung kanyang buhay sa ating Panginoon, may kaligtasan. May buhay na walang hanggan. Marami pong nasa paligid natin. Mapapahamak. Ano ngayon ang ginagawa natin? Kasama natin sa bahay, kasama natin sa eskwela, kasama natin sa trabaho, sa paligid, meron tayong tungkulin. Dapat yung matalim sa isip natin, sa puso natin. Pag-lead ka ng Holy Spirit, palaging yun ang desire ng puso mo. Kahit saan ka pupunta, palaging desire ng puso mo, ibahagi ang mabuting balita. Kahapon, meron ko nakausap. Sabi niya sa akin, ano mo, Pastor, gusto kong baguhin yung takbo ng sino sa inyo mahilig mag-bowling? Mag-bowling. Ayun, dadalawa lang kami ni Chris. May makaka-relay ng gusto, pero sasabihin ko natin sa inyo. No? Yung 10 pin, ang bola po niya dalawa. Pero pinaka-maximum na score niya dapat at least, maximum niya, maka 300 ka. Parang hindi po museo ka na pag ganyan ka. Pero yung duck pin hindi yung hinuli yung duck pin, yung maliit lang, yung maliit na bola. Sa Mandaluyong meron yan. Sa may marketplace, meron yan. Buhay pa ba? Hindi mo alam. Punta tayo mamaya. Pero alam niyo po, nakakapag-bowling po ako dati matagal na, pero ngayon hindi na. Iniisip ko nga yung sinabi sa akin ng tao yun, dapat ang gawin natin doon sa bowling, gawin natin doon sa duck pin, 4 ang bola. Kasi 3 lang ang bola nun eh. Pero yung 10 pin, 2 lang ang bola. Kasi ang laki naman kasi ng bola nun. No, parang palaging napaka-ano mo na pag hindi ka naka-strike man lang hanggang doon sa hindi ka pala naka-spare na doon sa dalawa. Usually matutumba mo lahat. Dahil sa laki ng bola, sa laki din ng pin. So madaling sabi, kasi mahaba pa yung kwento namin, nabot ang isang oras yun, ikwento mo na yun. So madaling sabi, ang gusto niya, baguhin. Tapos sabi ko, paano ko yung gagawin? Pupunta ako sa lahat ng mga bulingan. Gagastos ako, maglalaro ako, kakausapin ko yung manager ng bulingan. Sabi ko, ganda ng iniisip ko rin eh. Kaya lang, yung kaya gusto ng Lord ay pagawa sa iyo. Pinatulungin sa akin. Bakit meron pa bang iba? Tingnan nyo ang tagal na namin nag-aaral, ang tagal na namin nagbabasa ng Bible, siguro, 1 taon na kami eh. One-on-one lang naman kami kasi siya lang yung kausap ko na gusto niya siya lang yung kausap ko pag nag-uusap kami. Yung pag-Bible study. So, sa madaling sabi, kailangan sakayin mo yun dahil gusto niya yun eh. Sa madaling sabi, sa tagal ng pag-aaral namin ng salita ng Diyos, hindi niya alam ang dahilan kung bakit kami nag-aaral.
yung sinasabi ko po. Na minsan matagal na, paano kaya dito? Matagal ka na umaattend dito, matagal ka na pumupunta dito, hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung ano dapat mong gawin. Paglabas mo sa bahay ito, isa lang, ibahagi mo si Kristo. Sabihin mo sa kanila na mayroong kaligtasan. Kahit sinong makausap mo, lahat ng bagay ay walang aksidente sa ilalim ng langit. Lahat ay nahintulutan ng Diyos. So kapag nagkaroon ka ng pagkakataon sa kaibigan mo, maski nga sa kaaway mo, nagkausap kayo, ibahagi mo mabuting balita. Sabihin mo sa kanila na mayroong kaligtasan. Kapag hindi mo ginawa, sayang yung ginagawa mo na pag-aaral ng salita ng Diyos. Again, natatakot ka, kagaya kay Lord, let the Spirit lead us. Para magawa natin yung mga dapat natin gawin. Kasi ito po ang trabaho natin, ito po yung purpose kung bakit pa tayo nabubuhay. Kasi kung ang purpose lang, palagi kong sinasabi ito, kung ang purpose lang ng Lord iligtas tayo, sana nung tinanggap na natin si Lord at meron na tayong kaugnayan, kinuha na niya tayo. Kasi sa totoo lang, lagi ko rin mo sinasabi ito, hanggang nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo, magkakasala tayo. Tama ba? Walang tao, kahit ako, walang tao na tumanggap kay Lord na nabubuhay na hindi pa rin nagkakamali, na hindi pa rin nagkakasala. Yun po yung mabuting balita na mayroong pag-asa sa pamamagitan ni Kristo. Hindi natin magawa, pray natin, Lord, gusto ko po ng inyong Espiritu Santo para magkaroon po ako ng boldness na sabihin ang mabuting balita. At ang mabuting balita na mayroong kaligtasan kay Kristo. Tingnan mo natin dito sa Mateo 1:21, 1:22. Marcos 1:21, 22. Yan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Teka po. Yung kumain ko, yung di ko kumain ako. 1, 2, 3. Nagpunta si Jesus sa Capernaum at nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo na mga tao sa pagkatuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga pagtuturo ng kausap. Tingnan niyo po, yung 22, namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan. Alam po ninyo, lahat tayo kaya natin gawin yan kapag tayo ay filled ng Holy Spirit. Hindi naman po ako, si Don, si Chris yung nandito, na kayang gawin yung mga bagay niyan. Dahil ang Espiritu Santo na nasa akin, yun din ang Espiritu Santo na pumunta kay Carmela, kay Lenny, kay Maki, lahat na sa akin nandito. Iisa lang po yun. So kung ano yung binigay sa akin, kaya din po ninyo, mapunta din po sa inyo yun. Kailangan lang po natin magkaroon ng desire. Kailangan lang po natin na humingi sa Kanya. Pero ang tanong, bakit ka ba hihingi? Dapat ang magandang dahilan. Ang magandang dahilan, gusto mong magkaroon ka ng boldness sa pagbabahagi sa iyong mga tao na nakakausap. Yung mga kaibigan mo na parang ayaw maniwala sa iyo. Nagbago ka na ba talaga? Baka nagbago ka lang ng pwesto. Baka lumipat ka lang doon sa ibang lugar. Hindi yun. Makita talaga nila may pagbabago. Kasi kahit na anong gawin natin pagbabahagi, pag hindi niya nakita na walang pagbabago nangyari sa atin, hindi pa rin maniniwala yan. So yung Espiritu Santo, hindi lang para mangaral, kung hindi para mabago po yung lifestyle natin. Kasi ang binibenta natin dito, ang sinasabi natin, tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Again, dapat ang design ng puso natin ay maligtas ang mga tao. Kasi yung tao na nagbahagi sa iyo, yun din ang design na mabago buhay mo, na magkaroon ka ng totoong kaligtasan. Kaya na yung kaligtasan na yun, baka nakikita mo na taken for granted mo na. Ano yung sabihin? Bali wala na sa iyo yung buhay ng ibang tao. Kasi siguro, di ba? Kaya nga siya namatay para ang lahat ay maligtas. So kung yun ang gusto na natin Panginoon, dapat yung gusto ni Lord, dapat gusto din natin.
Ulitin ko po, yung gusto ni Lord, dapat yun din ang gusto natin. Gusto ni Lord, maligtas ang lahat ng tao. Yun din ba ang gusto mo? Kapag hindi yun ang gusto mo, may problema tayo. May problema ka. Eh, yun ang gusto ni Lord eh. Hindi yung gusto natin ang dapat masusunod, kundi yung gusto niya. Kung gusto niyang maligtas ang lahat ng tao, dapat yun din ang magiging desire natin. Eh, paano pastor yung kaaway? Kahit ang kaaway, gusto ni Lord, maligtas din yun. Natatandaan niyo si Jonah? Ayaw ni Jonah, inutusan siya ng Lord, pumunta ka doon sa Nineveh para maligtas. Ayaw ni Jonah. Bakit? Kasi kinawawa yung mga kababayan niya. Sinalaula, may mga pinapatay pa. Pero gusto ng Lord maligtas eh. Bakit? Kahit yung kaaway natin, gusto ng Lord maligtas. Kung isa tayo lang ang ayaw natin. Para kagaya tayo kay Jonah. Sana hindi tayo maging kagaya kay Jonah. Pangalawa, una, no? Anong sinabi natin ng una? Filled by the Holy Spirit. Pangalawa, gusto natin led by the Holy Spirit. 16. Pumunta sa iyo sa Nazareth, ang bayan mo saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. At binigay sa kanya aklat ni Propeta Isaiah, binuksan niya ito sa kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita, isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag sila'y makakakita, inisinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Again, no, yung Espiritu Santo, no, yun ang nagbigay ng kalakasan para ibahagi ang mabuting balita. Again, kung hindi ka puspos ng Espiritu Santo, hindi mo gagawin itong mga bagay na ito. Hindi magiging design ng puso mo ang bagay na ito. Kaya lang, kagaya ng binabasa natin, ang ating Panginoon mismo, sinasabi niya mismo, kung gaano kahalaga na puspos tayo ng Espiritu Santo. Kasi kapag hindi ito ang design ng puso mo, again, kagaya ng sinasabi ko, may problema. Ano kaya ang gusto mong mangyari? Kagahapon din, tinanong ko na yung kausap ko yun. No, kasi niyayaya ko dito eh. Sabi niya, hindi. Okay naman ako. Ewan ko lang kung kailan talaga pupunta dito talaga na makikinig. No, hinantay ko, ewan ko lang. Pero yung gawin eh, baka sabihin ko, meron kami special guest na darating. Ayoko, siyempre, ang special dito sa atin, meron akong si Lord lang. Walang special. No. Kasi sabi ko sa akin, paano po kaya kung meron 100,000 na bibigay sa inyo? Kasi pinag-usapan namin sa church eh. Kung ba may magbibigay sa inyo ng 100,000 tapos magsisimba kayo, kaya lang matatapat ng linggo na ibibigay sa inyo 100,000, magsisimba po kayo. Tagal, bago sumagot. Ngayon sabi niya, pipiliin ko pa rin ang Diyos. Sabi niya, ba't hindi mo punta tuloy linggo? Hindi mo punta tuloy linggo. Alam mo na, may sakit kasi ako, kumisan namamangoy ako. Ang daming dahilan. Sa madalit sabi, gusto daw niya. Okay. Pinaasa ko yung presyo. Parang may parang may deal paano ko kaya kung may itong linggong ito, may nagbibigay sa inyo ng 1 milyon, pero kailangan buong araw ng linggo, sasama kayo sa kanya. Anong gagawin niyo? Tagal na kasi. Alam niyo kung anong sagot? Siguro pwede naman hindi umatin yung linggo na yan. Total, malaki naman yung bibigay ko sa simbahan. Tingnan niyo po, yung kaisipan, pero kung ikaw, wala ka kay Kristo, sasabihin mo, okay yan. Total, kahit na wala ka. Dito kasi sa atin, palagi kong sasabihin ito. Tayo po, hindi po mahalaga, hindi ko na sinasabi kita, wala talaga, tayo sabihin, mas mahalagang nandito ka kaysa doon sa offering mo.
Ulitin ko po, mas mahalagang nandito ka kaysa dun sa offering and tithes mo. Kasi sa iba, kahit hindi ka makarating sa simbahan, basta ipadala mo yung tithes and offering mo. Ako po, hindi po ako naniniwala sa gano'n. No? Kasi ang declaration ng Bible gusto niya, nandito tayo sa church. Hindi mahalaga kay Lord yung tithes and offering natin. Kasi sa kanya naman ang galing lahat yan eh. Meron bang nangyari sa mundo na hindi niya control? Hindi mo pwede mangyari yun. Kung magkaroon ka man ng ganyan, dahil lang yan sa biyaya ng Diyos. Pero tanong, uunahin mo ba yun? Di ba ganun na yung ino-offer sa kanya? Sambahin mo lang ako, sabi gano'n, naalala niyo, nakarang tayo, at ibibigay, hindi nga lang hindi lang isang milyon eh. Mapapasayo itong mundong nakikita mo. No, biro eh. Yan. May isang angel po na tumatakbo. No? Again, gusto ng ating Panginoon, palagi tayo, magpalig tayo sa Holy Spirit. At sinabi niya sa Isaiah, tingnan mo namin, noong taon na mamatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat sa inyo 6 na pakpak, 2 nakatakot sa mukha, 2 sa paa, at 2 ginagamit sa pangipad. Ito po, itong senaryo na ito, puspos po ng Espiritu Santo, itong si Isaiah. Balik, puntahan nyo na lang po. Ito pong sinasabi ko, pag puspos ka na ng Espiritu Santo, may mga something kang kakaiba na nakikita. Pag pinuntahan po niya, basahin po niya sa mga naunang magkakaroon po ng pag binasa po niyo, makikita po ninyo yung isulat po ninyo. Hindi ko na po nilagay lahat. Isaiah 61, 1 and 2. No? Makikita po ninyo. No? Kasi mahaba po yan. Kaya hindi po nasimulat. So again, base po sa binabasa po natin, kagaya nung kay Lucas, talagang natin Panginoon mismo, sinasabi niya na palagi na meron tayong kapangyarihan kapag tayo po ay puspos ng Espiritu Santo. Anong klaseng kapangyarihan yun? Tingnan mo natin. Letter C. No, sabi niya, magkakaroon tayo ng boldness na ibahagi ang salita. No? Pinuri siya ng lahat at humangat sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Depende kay Jesus Christ. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Ito po ang problema. Kapag hindi sumasang-ayon sa gusto ng mga taong makinig ang sinasabi mo, kahit na ito ay nasa salita ng Diyos, hindi sila maniniwala at magdududa pa sila. Tingnan mo natin yung pasunod. Kaya sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin niya sa akin ang kasabihan ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil, sasabihin pa niyo, gawin mo rin dito sa iyong sariling bayan ang mga balita ng ginawa mo sa Capernaum. Bakit mo sinabi ito? Kasi may mga ginawang himala ng ating Panginoon sa ibang lugar, pero sa bayan niya, hindi niya ginawa. Bakit? Tingnan mo natin. Tandaan niya, walang propetang kinilala sa kanyang sarili bayan. Take note ha, at 24, tingnan niyo po ha. Hindi mo natin pwede capitalize niya na, kasi meron iba akong mga nakausap, hindi siya tinatanggap doon sa lugar nila na magbahagi. Nung inobserbahan ko, may kakaiba naman kasi siyang ugali. May kakaiba siyang ugali. Pero kiniklaim niya, hindi ako, parang ganito eh, hindi ako pakikinggan sa sarili kong bahay kasi yan ang kinot niya. Yan ang kinot niya. Sabi, paano bakit mo kinot niya? Sabi ko nun, baka kaya hindi ka pinakikinggan dahil hindi naman nakikita sa iyo yung ginagawa na tinuturo mo. Parang ganito, palagi mo sinasabi ito, palagi mo parang ulitin sa iyo ito. Hindi ko mo pwedeng sabihin sa kasama ko sa bahay o kahit na sino nasa loob ng bahay, kapag kumakain, walang cellphone sa ibabaw ng lamesa,
kung ako mismo hindi ko ginagawa yung mga bagay na yun. Hindi sila maniniwala. Tapos sasabihin, kakilala ko, sinasabi ko, kaya ako hindi ako kinikilala sa sarili naming bahay. Kasi, tingnan mo to, biblical siya. Ang galing biblical. Sabi ko, paano nangyari? Hindi naman yan. Iba naman yung context na yan, hindi yan sa sinasabi mo na, kaya ka hindi tinatanggap dahil sa sariling bahay. Hindi. Hindi po totoo yun. Suriin natin mabuti, bakit hindi naniniwala yung kaklase mo doon sa pagbabahagi mo? Baka naman, ang pasok niyo sa school ay alas 8, dumarating ka 8:30. Doon pa lang sa oras, hindi ka na mapagkatiwalaan. So, ano iisipin nila? Tapos sasabihin mo, kaya hindi ako tinatanggap sa school namin kasi walang tinatanggap na propeta sa sarili nilang room. Ang galing sa sariling bahay, dapat yun yung tinatawag natin self-evaluation. Bakit nga kaya hindi ka pinakikinggan ng anak mo? No? Diba, sabihin mo sa anak mo, anak, huwag kang magsusugal na masama yan. Hindi maganda yan. Tapos ikaw, makikita nagsusugal ka. Patago pa. Ano yun? Yung nauso mo yun. Ano yung nauso mo yun? Sabong sa loob ng cellphone. Tapos sasabihin mo sa anak mo, huwag kang magsugal. Tapos ikaw tatay. Masakit ito kung pati ikaw nanay, ginagawa mo rin yun. Anong isipin nila? Di ba? Tapos ikikil mo ito. Kaya ako hindi kinikilala sa sarili kong bahay kasi, ayun ang biblika, no? Walang propeta. Teka, unang-una, propeta ka ba? Unang-una talagang propeta ka ba? Kasi yung propeta dapat sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. At kapag sinasabi yung salita ng Diyos, ginagawa mo. Tama ba? Hindi mo pwede propeta tapos iba naman yung ginagawa mo. Dapat tama yung ginagawa mo sa sinasabi mo. Kung ano yung sinasabi mo, ginagawa mo. So, hindi sila maniniwala. No? Hindi na kinakailangan maging propeta ka. Yung maging tatay ka nila kung nanay ka sa loob ng bahay. Anak ka, huwag na huwag kong marinig sa iyong magbura ka. Tapos, bilang may kasi, huwag ka magmumura, masama yan. Kita mo na. Sabi mo, huwag magmumura, pero ikaw pala. Diba? Tapos, tandaan ninyo, walang tatay na kinikilala sa sariling bahay. Palitan natin. Hindi mo pwede. Kung ano yung sinasabi natin, dapat nakikita nila. Anak, dapat pagdating alas 8, nasa bahay tayo, magdadasal tayo. Dumating yung mga anak mo, alas 8, hindi naman kayo nagdadasal. Hindi naman nanonood kayo ng TV. Tapos sasabihin mo sa anak mo, dapat alas 8 nasa bahay, magdadasal tayo. Pero pagdating sa bahay, dumating yung anak mo, wala pang alas 8, inaantay na ikaw maglilid ng prayer, hindi ka naman nagpe-pray. Nanonood kayo ng TV. Ang gusto mo lang pala, umuwi ng maaga yung anak mo, hindi magdasal. Kasi kung talagang sinasabi mo na magdasal, dapat magdadasal pag sinabi mo alas 8. Yun ang problema. Kaya, hindi mo pwedeng i-claim ito na ikaw hindi tinatanggap yung sarili propeta. Verse 25. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi wala sa loob ng 3 kalahating taon at nagkaroon tagutom sa buong lupain, subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanya, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo, wala isang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman, maliban na isang taga-Syria. Nagaling ang lahat ng sinagoga ng marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng mundo ng ginatatayo ng bayan upang ihulog siya sa bangin. Ngunit, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Tingnan niyo po maraming pagkakataon, kapag nagsalita ka patungkol sa salita ng Diyos, maraming magagalit siya. Ang ating Panginoon na mismo sinabi niya Kaya nga, minsan, buti nilang hindi dito.
sa ibang church. Sinabi sa akin, magsasalita daw ako ng message ako. Sabi ko, ano po bang message ang gusto niyo? Ganun siyempre tatanungin mo eh. Kahit naman ikaw doon eh, di ba? Pag magsasalita, ano ba yung audience? No, baka nga kaya tungkol sa taga-Forbes Park yung anim ko lang, puro magsasaka. Hindi sila makakarinig. Kailangan ano. Dumating ang time na sila nagsasalita ko, tinanong ko, ano po ba yung gusto nyo mensahe? Binigay yung passage. Sabi ko gano'n. So ito po yung magiging flow ng pagtuturo. Sinabi sa akin nung tao, ay, Pastor, baka huwag niyo pong daanan ito ng lugar na ito. Sabi ko, bakit? Kasi meron pong mga ganitong tao dito. Baka masaktan po. Ganun ba? O sige, ganito na lang. Pumanap na lang tayo ng ibang magsasalita. Bakit po? Kasi yung salita ng Diyos, hindi mo pwedeng baluktutin po kasi na hindi masaktan yung iba. Kahit sino, kaya pala ko rin sinasabi rito eh, kahit sino, pag yun ang pinapasabi ng salita ng Diyos, hindi ko po aanin kung masasaktan ka o hindi. Masakit po yung katotohanan ito sa salita ng Diyos. Masakit po. Pero kung yun ang magdadala para mag-isip ang bawat isa sa katotohanan, sasabihin po natin yun. Bakit? Kasi dito po sa church, dapat ako po, o kahit sino sasalita dito, hindi kami dapat maging crowd pleaser. Dapat maging Christ pleaser kami. Kung ano yung pinapasabi ni Lord, yun ang sasabihin po namin. No? Again, masasaktan yung iba pag sinabi ito, pero kailangan sabihin. Talagang kumisan po, masakit ang katotohanan. Di ba? Masakit ang katotohanan. Point blank, sabihin ba sa'yo na ganito ka? Parang ganito. Diba? Sasalita ko rito. Halimbawa lang po, ano niya sabi? Habang nagsasalita ako nito, sinabi sa, ano mo, may nalang ng Espiritu Santo. Tapos, Rob, doon sa lugar na yun, merong hindi nakikinig, naglalaro lang ng cellphone. Halimbawa lang. Sinabi ko, yung nandyan po, hindi nakikinig. May ibang ginagawa. Ano kaya magiging reaction nyo natin? Pero kung yun ang pinapasabi natin. At baka may nakakita. May message pala ako sa cellphone. Pastor, yung nandun, nagpupwentuhan lang. Hindi sasabihin ko talaga. Bakit? Kasi kailangan makita nila na importante itong ginagawa natin. Tanong ko sa inyo, importante ba yung ginagawa po natin yun? Salamat po sa amin. Ulitin ko po, importante ba yung ginagawa natin ngayon? Tama po. Pero tanong, nakikinig ka ba? Tinitake note mo ba? Ayun, wait na. Palit na. Palit na. Kasi, yung ginagawa po natin dito, hindi po para sa atin lang ito. Para sa ating lahat. Para magkaroon ng maayos sa takbo ang buhay natin. Gusto kasi ni Lord na maging maganda yung takbo ng buhay natin. Gusto ba ninyo yung maganda takbo ng buhay nyo? O takbo ka ng takbo, wala kang patungan, di mo alam kung anong gagawin mo. Masarap po yun. Yung merong dahilan pagkagising mo sa umaga, meron kang alam mo, meron kang gagawin. Meron kang purpose. At yung purpose mo, yung pinakamaganda, ano yun? Na merong tao, na meron kang babaginan ng isang tao tungkol sa salita ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, palagi natin hinihingi ito, yung Matthew 6:33, kapag inuna natin si Lord, lahat ng kailangan natin, idadagdag, ibibigay sa atin. So, hindi mo na kailangan. Kung tutuusin, humingi eh. Gawin mo lang yung gusto ng Diyos. Bahala siya. Magugulat ka. Kahit hindi ka humingi. Totoo lang, pasubukan nyo. Huwag ka humingi kay Lord. Kung meron ka nang hihingi, bigyan ka ng tapang para ibahagi ang salita ng Diyos. Magugulat ka, merong something na gagawin ng Diyos sa'yo. Magugulat ka. Bakit? Proven yan. Noon pa, sa lumang tipan, proven na yan. No? Proven na yan na mangyayari. Dahil po proven na yan talagang mangyayari. Kaya lang, ang tanong,
sinusubukan mo mong gawin. Kasi pag hindi mo talagang gagawin yan, mag-umpret ka, wala ka talagang matutunguhan. At palagi ko pang sasabihin ito, darating ang time, pag ikaw ay nandito, nakikinig ka lang, hindi mo ginagawa ito, maniwala ka, proven din yan. Kapag hindi mo ginagawa yung pinag-aaralan natin dito, darating ang time, mapapagod ka. Aalis ka rito na parang wala kang natutunan kasi hindi mo naman ginagawa eh. Parang hirap nun ha? Nag-aaral kang gumawa ng isang makina, meron kang notebook, meron kang libro, pinag-aaralan mo. Pag nag-graduate mo, hindi mo naman pre-practice. Ano kaya mangyayari sa pinag-aaralan mo? Mawawala yan. Sayang, naghihirap ka na, nagpagod ka na, nagbigay ka ng oras, nagbigay ka ng pera, gumastos ka, tapos wala rin. Gusto mo ba yung gano'n? Nag-aaral ka ng mula grade 1 hanggang grade 6, tapos wala kang natutunan pagdating mo ng grade 7, hirap na hirap ka. Hindi ka nag-aaral. Hindi mo ginawa yung dapat. Kasi lahat po ng pinag-aaralan natin dito dapat para makita mo yung kagandahan nito, i-practice mo. Gawin natin. Kasi kapag hindi natin ginawa, maniwala ko kayo, mawawala yung init mo, yung desire mo tungkol sa salita ng Diyos. Ang sasabihin mo lang, ay, ganun din pala. Bakit? Hindi mo kasi nakita eh. Hindi natin nakita yung mga himala na pwedeng gawin ng Diyos. Kaya yung binasa natin kanina, yung himala ng Diyos, meron ng papagaling. Yeah? Hindi ba nakakatuwa yun? Meron kang pinag-pray tapos gumaling. Hindi ba nakakatuwa yun? Isang taong parang patapon na ang buhay tapos nagbago buhay. Alam niyo po, isa sa mga gusto kong puntahan palagi is yung preso sa Pateros. No? Kasi pag nagbabahagi ng salita ng Diyos, kung isa hinahayaan ng Lord na nakakulong sila. Bakit? Parang wala silang choice para makinig. Wala silang choice kung makinig. At ako naniniwala po ako, dinala tayo ng Diyos doon, dinala ako ng Diyos doon, para magbahagi sa kanila, para magbigay ng pag-asa. Kung tayo pinag-aralan po na binasa natin kanina, tayo po ang gagamitin. Maraming mga tao nakagapos sa problema, hindi nakakulong lang doon. Maraming problema, hindi alam kung anong gagawin sa buhay. Tayo ang gagamitin ng Diyos. Kaya lang ang tanong, handa ba tayo? At gusto mo magamit talaga, patulong tayo sa ating Panginoon, hilingin natin sa Kanya. Hayaan natin yung Espiritu Santo, i-guide tayo, galit tayo. Doon sa dapat natin pagdalan sa atin. Kasi gusto ng Diyos gamitin tayo. Kaya ang tanong, willing ka ba magpagamit? Kasi kung hindi ka willing magpagamit, parang ganito, pumunta ka lang dito, makinig ka lang, di ba pa good vibes? Eh, kita, pagkatapos mag-pray ng pastor, okay na ako. Tapos, labas na ako. Pero tandaan mo natin palagi ko sila sa akin. Paglabas natin sa pintuang yan, diyan magsisimula ang laban natin. Di ba, pinag-aralan ng karaan? Nung ang ating Panginoong Jesus ay hindi nagtagumpay ang demonyo. Anong ginawa ng demonyo? Naghintay siya ng pagkakataon para umatake ulit sa buhay ng ating Panginoon. Ganon din po sa atin. Maayon sa panahon ito, tayo ay surrounded ng mga kapatiran, mga field ng Holy Spirit, pero kung labas natin yung sa pintuan yan, hindi na natin alam. Magmula Lunes hanggang Sabado, ano yung gagawin, mangyayari sa atin. Kaya kailangan natin palagi na guided tayo ng Holy Spirit para magtagumpay tayo sa buhay niya. Mismo ang ating Panginoon pinakita niya na siya ay limit ng Holy Spirit para magtagumpay. Kaya sa umaga ito, isipin natin mabuti. Bakit nga ba hindi natin magawa yung dapat natin gawin na pinapagawa ng ating Panginoon? Bakit kaya parang meron tayong hesitation gawin itong mga bagay dito? Hindi kaya dahil hindi tayo nagpapa-lead sa Holy Spirit? Kasi pag nilid tayo ng Holy Spirit, hindi po pwede
na hindi tayo gumawa. Bagamat ang Holy Spirit hindi tayo pipilitin, very gentle siya. Parang ating Panginoon, very gentle siya. Hindi niya ipipilit ang isang bagay. Kahit naman ang Ama sa langit eh. Diba, kay Eva, kay Adan? Ginagalang, nire-respeto ng Lord yung tinatawag na free will. Hindi sinasaklawan ng ating Panginoon. Kaya lang, gusto ng ating Panginoon, piliin natin talaga yung katiyakan ng buhay ng walang hanggan. At makikita lang natin ito sa ating Panginoon. Tayo dito kayo. Tayo po yung mananangin. Tatawagin ko po ang praise and worship para tayo po ay umawit ng isang awit. Siya nga pala, bago po tayo awit ng aawit tayo sa Panginoon, pwede po ngayon natin yung may mga birthday. Ilagay po natin sa yung birthday po. Kasi baka mamaya meron po tayo nakaligtaan. Sino po dito gusto niya naalala yung birthday niya? Meron ba? O meron sa inyo kahit hindi malala? Okay ba sa inyo kahit hindi malala yung birthday niyo? Di ba masarap pag naalala yung birthday mo? Kaya tingnan mo natin. Happy birthday! Ren, happy birthday, Ren! Mario Barber, happy birthday! Nandiyan mo siya? Pina Ibanez, happy birthday! Tony, happy birthday! Si Kechi, happy birthday! Si Adam, happy birthday! Jeffrey, Rodriguez, happy birthday. Baka meron po sa inyo hindi nabati dyan, ha? I-ano po ninyo palagi kasi alam niyo po kahit sino, napakahalaga para sa bawat isa na mabati ka ng happy birthday. Tama ba? Sino po dito yung pag-birthday mo hindi ka naalala, tuwang-tuwa ka? Wala siguro, no? Kasi naalala ko yan eh. Ako maiiyak na naman yung asawa ko. Minsan nag-birthday siya, nakalimutan namin. Pero sinadya namin. Yung ayaw ba? Nakalimutan namin. Kasi June yun. No? So sobrang busy, nakalimutan namin. Pero sa ngayon, hindi na natin kakalimutan yan. Kaya, palagi po inanong po namin. Kapag birthday po ninyo, hindi niya lagay yung pangalan niyo dyan, please inform niyo po kami. Dahil hindi po namin sinasadya yun. Gusto natin lahat ay mabigyan mo ng karal. Sige, awitin po muna natin kung itatapos. Nagsusumamo
Lord, totoo po yan. Totoo po yan. Gusto ka namin papurihan, itanghal sa buhay po namin, pero kami napaahilan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sinabi po ninyo na kailangan namin talaga ang Espiritu Santo na siyang tutulong sa amin para magawa po namin yung mga bagay namin gawin. Yung pagpupuri, pasasalamat namin sa iyo. Ito itahil sa pinuspos mo po kami, Panginoon ng Espiritu Santo. Salamat po, even sa mga titik na kaaming inawin, alam po namin nakaagod po sa iyo. Trono ng iyong biyaya. Salamat po sa praise and worship na sa ginamit po po para kami, Panginoon, pukawin ang magdami sa pamamagitan po ng aming awitin. At alam mo namin, Panginoon, kagaya ng sinasabi ng Israel. Kung ginawa namin ito na nagkagaling sa aming puso, sigurado, Panginoon, tuwang-tuwa. Masaya ka po. Gusto namin gawin itong mga bagay na ito para paramalan ka. Dahil wala naman kami talagang kayang ibigay. Yung mga resources na meron kami, lahat ito galing sa iyo. Yung aming buhay, galing sa ito. Wala kami talagang pag-aari sa mundong ito. Totoo yung sinabi. Dumating kami sa mundong ito, wala kaming dala. Aalis din kami sa mundong ito na walang dala.
Pero isa lang ang tiyak, Panginoon. Ang buhay po namin ay gagamitin namin para sa inyong pangwalagian. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng mga gifts na binigay mo po sa amin, gamitin namin ito para makagawin kami ng tao para po sa inyo. Kasi pinapurpose kung bakit kami nag-exist pa, ang magawin kami ng tao. At sa tulong po, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo, kami ay magkakaroon po ng kapangyarihan. Lahat ng hahawakan namin ng aming kamay magpapalain. Lahat ng mayroong karamdaman sa pamamagitan po ng mga kamay na ito na pinagtulog po niya sa amin ay magkakaroon ng kalunasan. Hindi dahil magaling kami, kundi magaling ang aming Diyos. Walang iba yung kundi ikaw, Panginoon Jesus. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na huwag namin sayangin yung mga binigay po ng mga regalo sa amin. Gamitin po namin ito para makawin ng tao. Hayaan niyo po, Panginoon, na palaging matalim sa aming isipan, sa aming puso. Kung saan naman kami gagaling, kailangan palaging ipapasok namin ang mabuting balita. Palaging sasabihin namin, mayroong pag-asa sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Palagi namin sasabihin na ang kaligtasan ay tanging sa pangalan lang ng iyong pangalan, Panginoon Jesus. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa bagay ito, nagbukas ng aming isipan, nagbukaw ng aming damdamin ang aming ginawang pag-aaral. Of course, sa pamamagitan lamang ito ng inyong Santong Espiritu. Salamat, Panginoon. Salamat. Kapatid, sa oras ito, maaaring meron kang physical karamdaman, ito yung pagkakataon. Yung nanalangin ng ating Panginoon, nagbahagi siya ng salita, kasama rito ang kagalingan. Kaya physically, kung meron kang karamdaman, meron kang kamay, patong mo kung saan parte ng katawan mo meron karamdaman, sige. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan natin Panginoon Jesus, tanggapin mo ang kagalingan. Kung meron kang kakilala, kaibigan na meron karamdaman, alalahanin mo sa pamamagitan ng panalangin ito. In Jesus' name, magkaroon siya ng kagalingan. Kaya na rin, emotionally, affected ka, maaaring meron kang nakagalit o nakaaway na hindi mo sinasadya o maaaring hindi mo alam galit siya sa iyo, ito yung pagkakataon. Tulungan ka ng Diyos, bigyan tayo ng discernment para maayos itong problema nito. Sa asawa man, sa anak man, sa magulang man, sa kapatid man, kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, sa eskwela, sa komunidad na ginagalawan natin. Tulungan tayo ng Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Magkaroon tayo ng hamon sa puso natin. Matuto tayo magpatawad at matutuloy tayo na magpatawad. In Jesus' name. Financially, ang sabi ng ating Panginoon, siya ang ating great provider. Tulungan tayo ng Lord. Wala kang trabaho, bigyan ka ng trabaho ng Lord. Isang trabaho na hindi magiging ganda para palagi makasamba. Magkaroon ng pagkakataon, mag-encouragement sa bawat isa. Salamat, Panginoon. Ganda rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming bansa. Kita-kita po niyo kung anong kaguluhan na hindi na namin malaman kung alin ang tama at mali. Pero ang namin, Panginoon, kontrol mo pa rin ang lahat ng bagay. Ikaw magbibigay ng liwanag, ikaw magbibigay ng kaayusan, bigyan niyo po ng knowledge at wisdom, magkaroon ng banal na takot sa iyo. Ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa, ikaw po magbibigay ng conviction. Ikaw po magbibigay ng liwanag at isipan at puso ng bawat isa. Kaya ano po Panginoon na palaging malagay sa aming isipan na hindi kami dapat makontrol ng mga politiko o mga sino pa man. Bagkos ang dapat makontrol sa amin ang inyong espiritu para magawa po namin yung mga bagay na dapat namin magawa. Patuloy, Panginoon, pagpalaan niyo po ang aming kapatid. Nagdiwang na ng kaarawan, umaring may anniversary, kayo, Panginoon, ang nagbibigay, nagdudugtong ng buhay ng bawat isa. Pati nagdudugtong ng pagkasama ng pagkasama. Ikaw ang patuloy na maging sentro ng buhay ng bawat isa po sa amin para magkakanalangin yung tungkulin na nilagay mo sa aming mga balikan. Muli, Panginoon, sa isang linggo namin gawain, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging isang mabuting halimbawa. Makapag-inject kami patungkol sa mabuting balita. Sino man ang aming makaharap sa buong isang linggo ito, palagi ang iyong pangalan ay may pahayag namin
na mayroong kaligtasan sa pangalan po ninyo, Panginoon. Sa pangalan po ninyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Dahil alam po namin pinagtagpo mo na at patuloy mo katatagpuin ang pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, pagpalain mo rin ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay pagpapalain. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming mga military at ang aming mga kapulisan na huwag silang makikiayon o sasama sa mga bagay na sukat ikatubagsak ng anumang pamahalaan. Dahil ikaw mismo nagsabi, ikaw ang naglalagay ng mga tao, ikaw ang naglalagay. Hayaan mo, Panginoon, na igalagay ng konstitusyon na ng bansang ito at ito sa lahat, Panginoon. Lahat mo kami magpasakit sa iyo dahil alam po namin ang aming buhay ay nasa inyong mga kamay at nasa inyong mga karamdaman. Muli, Panginoon, sa umagang ito, tinatanggap na po namin ang mga pagpapala, ang mga blessing, at alam po namin sa mga isang linggo na magiging buhay po namin, sasamahan po bawat isa, mahayag ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin namin na gagawin mo, mangyayari ang lahat ng bagay na ito, dahil ang lahat ng ito ay hiningi namin sa pangalan ng mga nanganak at ang Espiritu Santo, ang lahat ng alam ng Diyos, magsabi ng malakas na pagpalain ko natin ang bawat isa. Bigyan ko natin sa bawat isa.